Buhay po ba ang Diyos? Bagamat po sa kainitang ito, sa alinsangan po, medyo makulimliman po ang panahon, subalit ang singaw ay sadya pong mainit. Subalit ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos ay sadya nga pong kakaiba. Kaya mainit man po, ay masigla pa rin ang ating mga katawan. Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito, ang ating pong tema ay ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos, kung paano natin ito gagamitin. Sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, mainam po na tayo ay makapagnilay na ano po ba ang dapat nating maging pananaw habang tayo nabubuhay. Dapat po ba na habang tayo nabubuhay, patuloy pa rin tayo sa kung ano yung ating tinalikdan ng buhay, ay paulit-ulit pa po ba natin babalikan? Di po ba? Hindi na. Dahil po ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Ama ay sadyang may hangganan. Subalit, eka nga po ang Amay talagang napakabait, napakamapagmahal. At gaano man nagkakasala ang kanyang anak, patuloy at patuloy pa rin nagbibigay ng pagkakataon. Subalit, huwag naman po nating hintayin na tayo tumanda na at malapit na tayong pumaraon sa Kanya, na tayo'y hindi pa nagbabago sa pagkakataong binibigay sa atin. Kaya po, para sa umagang ito, tatawag po ako ng isang tagasunod upang kung ano po ba ang pagkakataon na binigay sa kanya ng ating Ama ay paano niya pahalagahan. Tawagin ko po ang ating kapatid na ito. Mahal na kapatid, kayo po ang unang magbabahagi. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po muli po ay nagpupulit at papasalamat. Muli po ako nakatindig sa inyong harapan sa araw na ito. Kaya lubos po ako nagpapasalamat. Muli po ako nakatalima sa panawagan ng ating Panginoon. Kaya sa bawat araw po talaga pang napakahalaga ng ating buhay. Lalo na nga po, pag ang Panginoon ay nasa atin na, parang ayaw natin masayang ang bawat araw, ang bawat oras, minuto, segundo ng ating buhay. Gusto natin, para sa akin po, gusto pong makatalima sa bawat panawagan ng ating Panginoon dahil po sa nadarama ko pong pagmamahal niya sa akin, sa mga nakaraan ko pong mga naging karamdaman. Dahil hindi po talaga anong karamdaman lang. Noon nga po, nagkaroon po ako ng breast cancer. Pero talaga pong papurit pa salamat sa ating Panginoon. Nakalagpas na po ako doon. Halos po mag-aanim na taon na po yung nakalipas. Ito po ako ngayon. Malakas sa harapan nyo, nakatindig at sa bawat araw po, masaya, maligaya, lalo na nga po pag-ahinto ko sa banal na dambanang ito, nadarama po talaga ang pagpapahalaga sa akin ng Panginoon. Kaya sa bawat araw po, ako po ay nagsusimikap na makasunod sa Kanya at makatugon sa Kanyang panawagan. Kaya papurit pa salamat po sa Ama sa bawat araw na kalakasan pong pinagkakaloob niya sa akin, sa aking pamilya, at sa ating pong lahat na naririto. Basta po manalig lang po tayo, magtiwala sa ating Panginoon, di po niyo tayo pababayaan. Lahat po ng may mga karamdaman, manalig lang po magtiwala.
at hindi po niya tayo pababayaan. Wag lang po tayong bibitiw sa Kanya dahil siya po ay, ang ating pong Panginoon ay talaga pong hinahawakan niya tayo. Wag lang po tayong bibitiw sa Kanya. At 100% po na hindi niya tayo pababayaan sa lahat po ng mga pagdalisay kasi minsan po talaga hindi po maiwasan na dumarating sa atin ang pagdalisay. Pero ngayon po magaan na po yung nalalagpasan, wala na pong bigat na nararamdaman, anuman pong pagsupok, wala na pong mabigat na nadalahin. Lahat po ay nadadala ng mapayapa. Kaya sa bawat araw po, nadarampo po yung kagalakan sa dakong ito, ang magandang kalusugan na pinagkaloob niya po sa akin ngayon sa bawat araw na wala na po talagang mabigat na karamdamang sumasapit sa akin ngayon na anuman po yun, ay talaga pong lahat po na lalagpasan ng mapayapa. Kaya muli po, papurit pasalamat sa ating Panginoon at sa Kanya pong pinagkinalugdan na si Apong Conching, na kundi po sa Kanya siguro po tayong lahat wala dito, na siya po ang nagbigay sa atin ng para po tayo ay lalong malapad sa ating Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa kinalugdan na si Apong Conching. Kaya po talaga pong walang hanggang papasalamat at sa kagalangan pong nadarama sa bawat araw. Hindi ko po maipaliwanag lahat sa sobra pong kagalakan na nadarama ko sa dakong ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, at sa binigay sa inyong pagkakataon ng Diyos na kayo ay pagalingin sa iba't ibang uri ng karamdaman. Mapalad po kayo sapagkat wala po kayong sinasayang na oras at sa bawat pagparito nyo, nakapokus lamang ang inyong isipan kung ano yung ibinabahagi ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na siyang ikinalulugod sa iyo ng Ama. Tunay kang ang mapalad kapatid sapagkat hindi ka sumusuri ng mga taong tumitindig man dito at nagpapahayag ng katotohanan, kaukulan sa Panginoon. Talaga kapatid na mapalad ka sa pagkakataong ibinigay sa iyo ng Ama. At sa pagkakataon pong ito, muli po itatawag ulit tayo ng isang tagasunod upang hinga naman po din natin ang kanyang opinyon, kaukulan sa pagkakataong ibinigay ng Panginoon. Mahal na kapatid, kayo po ang napili ng Ama. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang maipapahayag ko lang po kung gaano ho kabuti ang Panginoon nung ako'y madako sa lugar na ito. Kung sa dating buhay ko po, ako po'y punong-puno ng magulo yung isip ko, laging nag-aalala, laging naghahanap, laging nagtatanong. Kahit po medyo nung nagsasama kami mag-asawa, medyo hindi po magandang naging pero po sa pananalig ko po ng tapat sa Panginoon, pinagkaloob po niya yung kagalakan sa buhay ko, sa puso ko, lahat po ng mga dahilan, nabigyan niya ng kalinawan. Ngayon po, bilang isang dito po nakano sa Divine Mercy, kahit po may mga problemang dumating, para lang pong, sabi ko nga po, kibit balikat lang, ganun, kasi alam ko po, lilipas din po yun. Kahit po matindi nang dumarating yung pagsubok, parang ano lang ho, basta ho ako
sabi ko nga sa kanya, Lord, ikaw na bahala. Para ganun lang po, saglit lang po ay napapawi. Yun ho ang magandang pinagkaloob niya sa akin. Binigyan po niya ako ng yung magaan na pag-iisip. Hindi na po ako na-stress, hindi ako masyadong iniinda yung mga ano. Tsaka po laging yung mabigat na alam ko mabigat na problema. Para po sa akin, lagi po niyang pinapagaan. At saka yun po ang the best na inaano ko sa kanya, yung pong... Sila po bakit nabablock ako. Basta yun po ang napakaganda pinagkaloob sa akin ng Panginoon, yung lagi po ako may galak sa puso ko. Kahit po hindi niyo mababaka sa akin kahit na may dinadala ko, pero parang lagi pa rin po akong masaya. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At isa ka rin na anak ng Ama na mapalad na nagawi sa dakong ito sapagkat binibigyan mo ng pagpapahalaga ang bawat pagkakataong binibigay sa iyo. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At para naman po na mapukaw naman po yung inyong nararamdamang antok, kailangan po siguro meron tayong awitin na marinig ang ating Panginoon at para sa inyong lahat. Kaya po, para po sa umagang ito, tinatawagan ko po ang ating kapatid na Pilar. Salamat po sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Salamat. Muli, kayo po'y naririto. At tunay nga pong kay buti ng Ama. Mahal na mahal po ang anak ninyo sa dakong ito. Kaya magtibay lang po, kapatid. Pakiusap po, paki-off po ang ating mga cellphone. Ang awitin ko po ay para po sa mahal na ina, sapagkat mamaya po ay ililipat na po siya sa ibang dadalan, kaya para po kay Mama Mary, handugan po natin siya ng awitin. At nawa po sa inyo pong lahat na naririto, para din po sa inyo. Maaari po kayong sumabay. Sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay
Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Salamat po. Salamat po, mahal na ina. Larawan ka lamang. Subalit, salamat. Salamat sa pagdalaw mo sa dakong ito. Nawa po, mga kapatid kong minamahal, sa bawat titindig sa harapan, huwag po nating pagsawaan. Sapagkat ang bawat isang tumitindig sa harapan ay katotohanan lamang ang siyang ibinibigay po sa inyong lahat. Kaya, huwag po kayong magsasawa. Sapagkat katotohanan, ang mga tumitindig po dito ay tuwirang ibinibigyan ng Ama, binibigyan ng Ama ng talino upang ilahad po sa inyo. Kaya kami pong naririto ay nagpapasalamat sa aming mga kapatid na tuwirang ginagamit ng Ama upang ibigay ang marapat at karapat-dapat po para po sa inyo. Kaya salamat po sa mga kapatid kong tuwirang nakikinig at tuwirang isinasabuhay ang bawat naririnig sa dakong ito. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa pahapon na pong ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At kagaya nga po ng nasabi niya, ang bawat tumitindig po sa harapang ito ay huwag po nating pagsawaan. Sapagkat ang bawat isa ay hindi papahayag kung hindi kaukulang naganap sa kanilang buhay o sa aming buhay man. Kaya po, tunay nga na napakapalad natin kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo nandirito sa dambana na ito, na tayo'y matamang nakikinig. At lalo pa po tayong higit na mapalad kung po yung bawat bahagi na ating napupulot ay ating naisa sa buhay. At yun po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ang aking tatawagin ay ang aking kapatid na sa pagkakataong binigay ng Ama bilang nahirang na bagong alagad, ay tanungin po natin kung ano po ang
kanyang maipapahayag kaukulan sa pagkakataong binigay ng Ama. Kapatid na Joan. Muli, isang magpagpalang umaga po sa inyong lahat. Ama, papurit pa sa salamat sa iyo, Diyos sa mandakila. Ano pong masasabi ko sa pagkakataong binigay sa akin, Ama? Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Diyos sa mandakila, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon upang makilala ka kung paano ako magbabagong buhay. Sa dati ko pong buhay, masasabi ko pong talagang ginagabayan ako ng Ama. Subalit, wala po yun sa kalooban ko. Kumbaga, hindi ko po alam. Hindi ko po siya napapasalamatan. Kumbaga, masasabi ko pong mapalad ako sapagkat hindi niya ako pinabayaan sa lahat, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Subalit, yun nga po, hindi ko po alam na yun ay isang pagpapala mula sa Diyos sa mandakila. Nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat kalooban niya na makarating ako sa dakong ito upang lubusan ko siyang makilala. Paano ko po ba masasabing lubusan ko pong nakilala ang Ama sa dakong ito? Sapagkat sa dati ko pong buhay, ako po ay pasaway. Totoo pong ako ay isang pasaway. Wala po akong alam gawin pagdating po ng dapat po di po ba pagka dito po sa ating gawain, alas 12, nandito na tayo. Ako po walang nasa isip kundi pagdating na alas 12, maliligo ako, pupunta ako ng SM para magbingo. Pagka po may mga okasyon, basta puro po makasanlibot ang gawain. Nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat noon po, pagka po, alam ko pong, parang sa kalooban ko po, alam ko po na yung ginagawa ko ay mali sapagkat yung biyaya na yun ay mula sa Ama, hindi ko dapat sayangin. Pagka po natatalo ako, sabi ko, Ama, patawad. Hindi, alam ko kung hindi dapat. Ama, bigyan mo ko ng... Ang hiling ko po sa kanya noon ay ibang hanap buhay na paglilibangan, hindi yung sugal. Ang hiniling ko sa kanya, subalit, napakabuti ng Diyos. Itong dakong itong ibinigay niya sa akin upang hindi ako malulong sa masamang gawain. Sa pa po, napakabuti ng Ama noon po sa dati ko pong buhay. Wala po akong ginawa pagising ng... Nagtitinda po ako sa Baliwag. Titinda po ako ng gulay. Yung bunganga ko po, walang sawa. Alam niyo na po yun, yung mura doon, mura dito. Wala nga po akong bukang bibig, kundi sabi nga po ng kabiyak ko, wala na daw siyang narinig, kundi mura, ganon. Tapos sabi ko po, Ama, sabi ko po sa kanya, ang hiling ko po dahil nga po, siyempre, pagka po ganun, di po ba nakakasawa, parang ako ang pinagmumulan pala ng away. Akala ko po, siya ang may mali, yung pala ako. Lagi po kami nag-aaway. Tapos yung nga po, nung narinig ko po ang mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, hindi naman po yung totaling perfect. Hindi ko lang po sinasabing perfecto na ako. Subalit, sa kalooban po ng Ama, masasabi ko pong madami siyang nabago sa katauhan ko. Sapagkat yung pag-aaway po namin, totally nawala po yon. Hindi po talaga kami nag-aaway mula nung nadako ako sa banal na dambanang ito sapagkat nasa akin po pala ang mali. Mabunganga ako. Yun po ay pinaram ng Ama mula nang nadako ako sa banal na dambanang ito. Kay buti po ng Ama kung tutupad po tayo sa yung layunin ng Ama para sa atin, wala po tayong poproblemahin. Kung susunod po tayo sa layunin ng Ama na makasunod tayo sa tamang gawa niya, sa banal na gawa niya, napakabuti po ng Ama, napakasarap pagka po nakasunod tayo sa gawa niya. Yung pagising ng umaga, mapayapa ang isip mo, magpapasalamat ka na sa Kanya kasi binigyan niya tayo ng panibagong buhay upang mamuhay ng mapayapa. Pagka po yung nakasunod tayo sa Kanya,
yung magulong isip, nawawala, yung mga dalahin sa buhay. May dalahin ka man, subalit sa kalooban niya na makahingi ka ng Ama, gabayan mo ako, malalagpasan po natin yun ng maayos, ng hindi mabigat. Di po ba pagka wala tayo sa Ama, nung po sa dati kong buhay, pagka po namumroblema ako, hindi ako makatulog, kumbaga magulo po talaga ang isip. Subalit nang nakilala ko ang Ama sa dakong ito, dumarating man, subalit madaling nalalagpasan. Isa pa pong ibabahagi ko lang po yung naging kaganapan po sa buhay ko nang magkaroon po ako ng karamdaman sa aking tiyan na nandito na po ako sa banal na dambana ito. Napakasakit po nung tiyan ko, buong tiyan, di ko po alam, pag tumayo ako, masakit, parang maghihiwalay yung bewang ko at saka yung katawan ko. Masakit dito, masakit sa tagiliran, sa likod, masakit. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sakit. Kung sa dati ko pong buhay, siguro po, magpapadala na ako sa ospital. Kasi po talagang napakasakit. Sabi ko, masakit. Tapos sabi nga po ng biyanan ko, wala na akong dugo. Pati siya, hindi niya alam kung dadalhin sa ospital. Subalit, sabi ko po, mahal na nga po, napakasakit. Nag-text po, mahal na nga po, anak, kaya mo yan. Subalit ayaw ko magpasubok sa Ama sapagkat ang sabi niya nga po, siya ang gabay, sa kanya tayo tumawag. Ang gusto po ng kabiyak ko, dadalhin ako sa ospital. Pagdating po sa ospital, kung ano-anong sasaksa, kung anong gagawing laboratory. Tapos bibiyakin. Subalit nanalig po ako at nagtiwala na ang Ama may magagawa sa akin. Hinatulan po ako ng mahal na Apo ng dahon-dahon. Bago pa po yun, nanilaw po yung mata ko, madilaw na madilaw. Marami po nakapansin, bakit daw naninilaw ako. Tapos ang sabi po ng mahal na Apo, magpa-ultrasound ako para malaman ko kung may sakit ako, kung saan yun. Sabi po nila kasi pag naninilaw ang mata, sa atay. Sabi ko, pero hindi po ako natakot. Kung baga kung sa dati pong buhay, di po ba? Siyempre matatakot ka sa atay yun. Subalit hindi ako, wala man lang kabog ng dibdib, walang takot na basta sinabi ko, Ama, ikaw ang bahala, kalooban mo. Siya po nawa ang maghari. Dahil sabi po ng mahal na Apo, magpa-ultrasound ako, subalit nung gabi na yun, talagang sumumpong po siya ng napakasakit kahit ano pong pwesto ko, humiga ako, tumagilid, talagang masakit. Pag tumayo ako, napakasakit. Sabi ko, mahal na Apo, napakasakit. Ang gusto po ng kabiyak ko noon, hinila niya na ako para sa dalhin sa ospital. Sabi ko, ayoko, hindi. Ang Ama ang bahala sa akin. Hinila niya na ako para dalhin sa ospital. Sabi ko, ayoko talaga, hindi ako papadala sa ospital. Tinulak niya pa ako ganun dahil medyo sumama po ang loob niya dahil ayaw ko nga po magpadala sa ospital. Sabi ko, may magagawa ang Ama. Gusto ko pong mapatunayan sa kanya na ang pinaglilingkuran ko ay buhay, tunay at tapat na Diyos sa dakong ito. Kasi po, nung medyo siyempre po, kumbaga, hindi pa po sila bukas na araw-araw, yung sa gawain, pero gusto ko pong mapatunayan sa kanya na hindi mali ang pinili ko. Gusto niya po akong dalahin, sabi ko, ayoko. Nakikita po nila akong hirap na hirap. Tapos yung hinatol po ng mahal na Apo na dahon-dahon, binigyan po ako ng biyanan ko, ganun po yata kalaki yun, yung tumbler ng Jollibee. Medyo mainit-init pa po yun. Tapos sabi ko, pag inom ko nito, mapaparaman sakit, mawawala. Sa kalooban mo, Ama, ikaw na po ang bahala. Ninom ko po yun straight, pakiramdam ko po, punong-puno yung tiyan ko. Hindi, tinatanong ko po yung tiyan ko, hindi naman po siya malaki, pero pakiramdam ko po, punong-puno siya, masakit na masakit. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling ang sakit. Tapos pag inom ko po ng dahon-dahon, patawad po, nilabas ko po lahat yun, napakarami, hindi ko po alam kung saan galing, napakarami talaga. Tapos paglabas ko po, parang bagsak po yung katawan ko, ng lata ako. Nahiga po talaga ako sa sobrang lata. Tapos hindi ko na po alam, nagising ako umaga na, purihin ka, Ama, salamat sa'yo. Nang nagising po ako, nag-text po ako sa mahal na Apo, okay na po ako. Nagulat pa po yung kabiyak ko kasi po galing siya sa tindahan. Iniwan niya ako na gano'n, na masakit ang tiyan kasi po nagpunta siya sa palengke para magtinda. Subalit nung dinatnan niya ako ng umaga, nagwawalis ako, naglilinis, hindi niya alam kung para daw po ako nagdahilan. Tapos yun nga po, pina-ultrasound ako ng mahal na Apo dahil nga po naninilaw yung mata ko. Subalit purihin ang Ama,
Sa kalooban niya, lahat po normal. Yung buo pong internal po na pinalaboratory ko sa kalooban po ng Ama, normal. Talaga pong sa dakong ito, napakabuti po ng Ama. Kaya po wala akong pinagsisihan na talaga nagpapasalamat ako sa Ama at nadako ako sa banal na gawain ito. Sabi ko nga po, napakapalad po pagka sinasabi na tayo ay kasama sa Kapatiran Divine Mercy. Sabi ko po noon, nagpupunta po dito yung tita ko. Sabi ko, sa dati ko pong buhay, wala pa po ako dito. Matagal na po sila bago ako nasunod dito. Ano kaya akong ginagawa nila doon? Doon na lang sila. Wala na kaya sila. Hindi na paano kaya silang mabubuhay? Puro na lang sila doon. So, balit nung nakarating ako dito, nagsisi pa ako. Sabi ko, dapat pala, noon pa. Huli na pala ako. So, balit sa kalooban ng Ama, huli man, makakahabol din, kumbaga po, mapupulan ko din po yung mga pagkukulang ko. Nagsusumikap at nagsusumakit po ako na makaganti sa kalooban ng Ama. Lahat po tayo, mahal niya, wala po siyang binigay. Kumbaga, binibigyan man po tayo niya ng pagsubok, subalit binigay niya to sapagkat kaya natin. Sabi ko nga po sa kabiyak ko, sana siya man makarating sa ano na to. Kumbaga nakakarating po siya, subalit yung ganun-ganun lang, hindi siya yung kamukhaan ko na gusto ko dito pagkagising ng tanghali. Sapagkat nagtitinda nga po, gusto ko pagkagising ng tanghali, nandito na kami. Siya po, hahatid niya lang po ako, uwi na. Pero salamat po sa Ama sapagkat dati man po, paghahatid lang, ayaw niya pa. Kumbaga, sige, pumunta ka kung gusto mo. Subalit sabi niya po, ngayon po, sa kalooban po na Ama, pagka po dating ng oras na sasabihin niya, maligo nga na, hahatid na kita. Di po ba kay buti ng Ama? Subalit naniniwala at nagtitiwala po ako sa kalooban po na Ama, makakarating din po siya at masasama sa gawa ito. Ama, wala po akong hinihiling na kundi ang magpurit, magpasalamat at makapagbigay ng, yun nga po, makapagpasalamat sa iyo. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Marami na po ba tayong napulot? Salamat sa iyo, mahal na kapatid. At sa pagkakataong ibinigay sa iyo ng Ama, talagang ikaw ay nagsasabuhay at sa paninindigan mo, alam ko na higit pa sa iyong inaasahan ay makakamtan mo sa dakong ito. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po ay tatawag po tayo uli ng isang kapatid naming alagad. At ito po ay isang kabataan din na kapatid naming alagad. Tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Berhel Bustamante. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa kalooban po na pagkakataong ibinigay mo sa amin na muli makatungo sa dakong ito at ako po'y mapili mo rin na magbahagi sa harapang ito. Hinihiling ko po ang gabay at patnubay mo, naway maisiwalat ko po ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Amen po ba? Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat ay ating pong ibinabalik sa ating Diyos na buhay sa muli pagkakataon po na ipinagkaloob niya sa bawat isa upang tayo po ay makatungo sa banal na dambana niya. At bilang pasasalamat po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakikalabit nyo nga po yung inyong mga katabi at pakisabing, kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat ang araw po na ito ay ibinigay, marami pong nagising po, naggagalawan po tayo, sapagkat ang araw po na ito ay isang dakilang araw na ibinigay ng Diyos para sa bawat isa. Ito po ay ang pagkakataon na maramdaman natin na buhay siya.
Huwag po nating sayangin ang araw na ito, kundi ang araw po na ito'y magamit natin upang ang pagkakataong ito'y maramdaman po natin na may Diyos palang buhay na sa atin nagmamahal at kailanman ay di tayo pinababayaan. Amen po ba? Muli po isang palakpak po para sa ating Panginoon. Ang binigay pong pagninilay ng ating mahal na kapatid na Tita Pearl para po bilang facilitator ay ano pong mga pagkakataon ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Siguro po sa bawat isa, sa bawat araw ng ating mga buhay, ang ating pong Diyos na buhay ay patuloy pong nagbibigay ng pagkakataon. Pagkakataon kung hindi mo pa siya nakikilala, patuloy siyang nagbibigay ng paraan para siya iyong makilala. Kung may karamdaman ka, binibigyan ka niya ng pagkakataon na patuloy na lumaban at patuloy na magpakatatag at magtibay hanggang sa isang araw di mo namamalayan ang kagalingan ay iyong nakamtan. Sa akin po, sa personal ko pong buhay, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa pagbibigay niya po ng pagkakataon at karapatan na sa kabila po ng aking pagiging makasalanan at makasanlibutan, binigyan niya po ako ng pagkakataon at karapatan na ako po ay mapili at maakay sa dakong ito at maging isang hinirang na alagad ng banal na Espiritu sa katauhan po ng minamahal na Apo Conching. Marami pong pagkakataon ang dumarating sa ating mga buhay. Minsan po bilang tao, nabibigyan ka ng pagkakataon na mag-aral kung ikaw ay isang kabataan. Kung minsan naman, nabibigyan ka ng pagkakataon para ikaw ay maghanap buhay kung naghahanap ka ng trabaho sa buhay. Kung minsan naman, nagkakaroon ka ng pagkakataong makatungo sa isang lugar na pinapangarap mo. Mga pagkakataon na dumarating sa buhay ng tao na kung minsan po ang sinasabi ng mga tao, pag binigyan ka ng pagkakataon, i-grab mo, kuhanin mo, tanggapin mo, kasi ang pagkakataon na yan, di mo alam kung kailan mauulit at di mo alam kung sa pagkakataong iyan, ibibigay pa ba sa'yo kapag iyong tinanggihan. Subalit, tanggapin mo man yung mga pagkakataong yaon, i-grab mo man ang i-grab yung mga opportunity na yon. Kapag ayaw ng Diyos na sa tinanggap mo na yun ay magalak ka, at hindi mo makukuha ang lubos na galak sa mga bagay na yon, alam niyo po mga kapatid, pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon para siya iyong makilala at madama, wag na po natin palampasin. Sapagkat kapag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na siya iyong makilala, sigurado po sasaya ang buhay mo bilang anak niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung binigyan ka ng pagkakataong maghanap buhay, kikita ka dyan, magkakaroon ka ng mga salapi at unti-unti mong mababalangkas kung anong mga dapat mong gawin sa buhay mo. Subalit, hindi pa rin magiging lubos ang kagalakan mo. Subalit kapag sa pagkakataon ay binigay ng Diyos sa iyo, ito ang tinanggap at pinanaligan mo, sigurado po na kung tapat at totoo sa puso mo, ang pagkakataong ito ay magiging makabuluhan, masaya at buong kagalakan ang sayo'y makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito pong araw na ito ay isang pagkakataon po sa akin, sa ang oras po na ito, para maihayag ko po ang mga kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Ano-ano pong pagkakataong ito? Binigyan po ako ng pagkakataon ng Diyos na magamit po ng Kanyang banal na Espiritu. Sapagkat sa dati ko pong buhay, ni walang kabatiran, ni walang kaalaman, kung papaano ang kaukulan na may Diyos Espiritu Santo pala. Sapagkat noon po naririnig ko lamang sa simbahan, sa mga nagtuturo, mayroon ekang 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Subalit hindi po ganun kalalim ang pagkaunawa ko kung ano at sino ba ang Diyos Espiritu Santo. Subalit nang binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong makatungo sa lugar na ito, ang Diyos Espiritu Santo pala'y buhay. Ang Diyos Espiritu Santo pala'y banal. Ang Diyos Espiritu Santo pala'y makapangyarihan na maaaring dumaloy sa iyong katauhan na kung iyong pagtitiwalaan, may magagawa siyang maganda sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Minsan po, sa dati ko pong buhay, kapag may mga nagaganap po na mga problema sa aming pamilya, halimbawa po ay karamdaman, ang unang-una pong natataranta at natatakot ay ako. Sobra po ang nervyos ko sa aking sarili. Sobra pong nervyos ko. Napakahina po ng loob ko. Subalit nang natanggap ko po ang banal na Espiritu, binigyan niya po ako ng pagkakataon kung papaano maging matatag at kung papaanong maging matibay sa bawat pinagdaraanan. Noon po, pag mayroong may sakit, kagad takbo dito, hanap ng manggagamot dito, puntahan yung ganito, sapagkat wala ka nga po nung katatagan. Wala ka nung parang natataranta ka kagad, hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Subalit nang binigyan po ako ng pagkakataon ng Diyos na maramdaman ko ang kanyang banal na Espiritu, dumarating man po sa punto na nagkakaroon ng karamdaman, ibinibigay po ng Diyos ang kapanatagan at kapayapaan ng kalooban. Tulad na lang po isang araw sa aming pong pamilya, medyo matagal na po ito, habang ako po ay nakahiga sa kwarto, nakarinig po ako ng isang malakas na tawag. Tawag po na nangangailangan ng tulong. At nung narinig ko po at aliwanagan yung tawag, yun po palang isa naming kapitbahay na kamag-anak din po, yung kanya pong anak ay tinitirik ang mata at nangingitim. Bilang tao po, matatakot ka at matataranta. Subalit bilang pinagkalooban at pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu, na sa pamamagitan po ng mahal na Apo Conching, yun po yung pagkakataon na kailangan gamitin mo yung kaloob sa'yo upang maipakita ng Diyos na buhay siyang totoo. Alam niyo po, nung tinignan ko po yung bata, nakatirik ang mata, maitim ang mga labi, maitim ang mga kamay. Salamat sa Diyos, purihin ang Ama. Hindi ko po itinataas ang aking sarili kung bakit nagawa ko yon. Ang tinataas ko po sa pagpapahayag kong ito kung papaano pong ang banal na Espiritu ay nagbigay ng pagkakataong madama ko at sa pagkakataong hinihingi na yon, ipakita ko naman kung papaanong siyang nadama ko ay maaari din siyang kumilos sa buhay ng mga kapwa ko tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa bawat araw po, ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagbibigay ng pagkakataon para tayo magliwanag. Nagbibigay ng pagkakataon para tayo magalak. Nagbibigay ng pagkakataon para tayo magtibay. Kaya mga kapatid, ang araw po na ito ay binigay ng Diyos na pagkakataon upang ang ating mga kalumbayan ay mabigyan ng kagalakan. Ang ating mga kalituhan ay mabigyan ng kapayapaan. At ang ating mga karamdaman, kung magtatapat lamang tayo sa ating Diyos na buhay, uuwi po tayong puno ng kagalakan. Ano man ang ating nararamdaman, kaya niyang iibsan, sapagat ang Diyos ay makapangyarihan, kumikilos sa buhay ni numan. Kapag nagtiwala kang tuwiran, pagkakataon ibinigay, mararamdaman mo, ganap niyang kahiwagaan. Maganda umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At tulay nga po na ang biyaya ay sadyang nakamtan mo sa dakong ito, sapagkat sa bawat pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Ama, ito ay yung pinahalagahan, ito ay yung isinasabuhay, at walang nasasayang. Kaya ito ay isang malaking biyaya na handog sa iyo ng ating Panginoon. At sa pagkakataon po itong muli ay isang awitin po muli para sa ating kapatid na si Tita Mirna Andrada. Muli po, dakilang Ama, papuri at pasasalamat po ay buong puso at kababaang loob na ibinabalik ko sa iyo, Ama. Salamat po ng walang hanggan. Muli po sa pagkakataong ito, samot dalangin ko sa tuwing nang gagamitin mo ako upang magbahagi sa harapan ng karampot na kakayanan ay pagharian mo po akong lubusan. Amen. Buhay po ang Diyos. Buhay na buhay po ang Panginoon, kung saan sa pagkakataong ito
bagamat tayo'y nakaluklok sa ating mga luklukan at habang mataman tayong nakikinig ay iakibat po natin ang panalangin alay sa ating kapatid na si Rociel. Ano po? Hindi ko matanto kung lumbay o galak sapagkat kapag nandito ka nga sa dakong ito, walang lumbay. Amen po ba? Kundi ang lahat ay iaalay sa ating Panginoon. Nakakagalak po sapagkat kanina bago lumuklok dito si Mother Marisa, sabi po ng kapatid na Mami Betchico, kung lulubin siya magbahagi, alayan muna ng panalangin ng ating kapatid. Subalit, siguro po udyok sa kanyang lapitan o kung ano po ang kalooban mamaya. Salamat po sa Ama sa napakagandang tema na tinatalakay at pinagsasalu-saluhan natin sa araw na ito. Kung ano na po ang pananaw natin sa buhay natin ngayon. Ako po, masasabi ko na ngayon sa buhay ko ay galak sa kabila ng aking mga pinagdaanan. Nakakatats po yung mga nagbahagi ng mga kapatid natin na kung paano yung kanilang mga karamdaman sa kanilang mga kaluluwa. Anak na Joanne, isang inspirasyon ka sa pagbabahagi mo at ibang kapatid ukol sa karamdaman. Ano po? Hindi po lingid sa iba na madalas ko pong maibahagi kung ano yung mga karamdaman na pinagdaanan ko sa aking buhay. At hindi lamang po karamdaman sa katawang lupa, kundi kahapon kung ang ilan po ay narito, ako po'y ginawang halimbawa ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Na nabigyan tuon po ba ninyo ang pakikinig at panonood kahapon sa paghahayag ng banal na espiritu? Na kung paano yung pagpapalang kinamtan namin yung magkakapatid sa dating buhay. Kung paano nga po yung mga karamdaman ko na pinagaling niya. Walang pasubaling pinagaling niya yung mga karamdaman ko sa katawang lupa. Naranasan ko rin po ang mahiga ng ganito. Sa tuwing 3 buwan, sinasalina ng dugo nung kami ng kabiyak ng puso'y nasa ibayong dako. Nagkaroon ng bukol sa tiyan, tagsimula sa gamunggo hanggang lumaki ng galata ng Milo. Lahat po na yun ay pinagbatahan ng matagal na panahon upang patuloy na makapaghanap buhay. Nagkabukol sa kanang dibdib at samot-saring mga pagsubok. Ano po? Natamaan ang tubo ng poso sa lalamunan. Alam niyo po yung poso, pag maagting, matigas, ano po, nagdudumali, umagting po dito. Ngayon, mga kapatid, doon sa mga pagsubok na ilan lamang po yun, ito pa po pala kung paano ako ginamit na halimbawa kahapon. Ano pa yung pinagaling ng Panginoon sa akin? 10 ng mga kapatid ko at kabiyak ng puso. Yung mga pinahintulutang pagsubok sa buhay mo na kung sa sarili mong kagustuhan ay hindi mo matatanggal. Ano po yun? Yung pagsisigarilyo, yung pong natutong uminom ng alak, at natikman ko din po yung mga bagay na ipinagbabawal. Nakakahiya po bang ihayag sa harapan? Hindi po. Totoo po yan. Kung paano ang Diyos ay hindi nag-atubilit, hindi ipinagkait sa aking ako'y pagalingin. Kaya po buong galak kong ibinabahagi sa inyo. Huwag niyo po akong tingnan. Ganito palang pinagdaanan ni nanay. Hindi lamang po yun. Aaminin ko po, bilang isang anak ng Ama, dumadating pa rin po sa damdamin ko yung parang nakakahiya. Ngayon nga po, pag pinatindig ako ng Panginoon dito sa harap, pag daka gusto, paharapin na ako doon, siya na lang ang kausapin ko. Hindi gaya sa dati kong buhay, naggugumalaw, naggugumalak, nagparang artista. Yun po yung sa damdamin ko. Sabi ko nga po, paano kung di ako pinagaling ng Panginoon doon sa mga karamdaman na yon? Siguro po, ano na ako ngayon? Baka buto ko man ay agnas na. Ano po? Maluwat na panahon na po yun at ako po ay magsisisenta na. Kaya gusto ko po, yung mabago, yung maging pananaw ko sa buhay ngayon, sa kinakamtan ko ngayon na mabuting kalooban ng Diyos sa akin. Huwag kong ikahiya, huwag kong ikatakot na ihayag yung katotohanan na pinagdaanan ko. Kaya po kayo naman, mga minamahal na mga kapatid, na patuloy na walang sawang nakikinig. Nawa nga po kung paano sinambit ng ating facilitator na huwag pagsawaan ang sino mang titindig. Ang bawat tumitindig na may mga ibinabahagi, hindi ibabahagi ng basta-basta lang kung hindi katotohanang naganap sa bawat sangkatauhan. Kung hindi po ako pinaghaharian ng banal na espiritu ng ating Panginoon,
hindi ko po ihahayag ang katotohanan. Subalit, ang mga kaganapan na yun sa buhay ko ang nagpatatag sa akin, ang nagpatapang sa aking kalooban upang ibahagi ko sa inyo ang mga karumal-dumal na pinagdaanan na pawang katotohanan na ngayon ay nararamdaman ko, binago ang pananaw ko sa buhay ko, na ang nagiging pananaw ko ngayon ay patuloy kong mataludtod ang tamang daan sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya po, masasabi ko sa buhay ko, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko? Naipagtagumpay ko po yung mga pagdalisay at mga pagsubok na yun na pinahintulutan sa akin. Marami pa po, mga minamahal ko mga kapatid, subalit ako po yung naniniwala doon sa karampot na bahagi na yun ay maaari pong mapagnilayan at mapagtantunin nyo na walang hindi kayang baguhin ng Diyos. Kaya't sa karamdaman, ipagkatiwala nating lubusan sapagkat sa akin po ay naging kaganapan. Pinagaling niya ako sapagkat may layon pala ang Ama na aking tupdin at gampanan. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, sapat na po siguro ang aking binahagi bagamat nag-uumalpas pa ang aking damdamin. Dito po sa aking aawitin, namnamin po ninyo, ito po yung pinaka-the best na nangyari sa aking buhay. Ang makilala ko ang ating Panginoon, ang makilala ko ang kanyang kadakilaan, na siya pala'y buhay na buhay, may magagawa siya kapag naging matapat ang paglapit natin sa Kanya. Ito po ay lumang awitin. Subalit, isa po ito sa awiting pumukaw sa aking damdamin na pinahatid ng banal na Espiritu. Lumang awitin na inirevive po niya ang mga nilalaman sa pamamagitan ng katauhan ng ating kapatid na si Mami Pechico. Muli po, para po sa ating lahat at sa ating dakilang Diyos Ama, kayo po ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko, makilala kayo. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I
spent today. And there was some moments spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent here today, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa inyong napakagandang awitin. At kung ito po ay binigyan natin ng malalim na pagninilay, ang bawat bagay po na pinagkakaloob sa atin, Ama, ay dapat po nating pasalamatan at pahalagahan. Sapagkat po, ang Diyos ay tunay na buhay, na siya lang makagawa ng lahat ng paraan sa ating buhay. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Inaantok na po ba tayo dyan? Ngayon naman po ay tatawag tayo ng isang ating tagasunod. Ito po ay ang aming kawan. At hinga naman po natin ang kanyang opinyon kaukulan sa araw-araw na binibigyan ng pagkakataon ng ating Ama. Ano po ang pagkakataon na, ano po ang pananaw nyo sa bawat pagkakataon binibigay sa atin ng Ama?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tanging masasabi ko lang po sa pagkakataong binigay sa akin ng Ama. Dako po kasi ko dito dahil sa aking karamdaman. Pinahintulutan po niya akong magkaroon ng karamdaman para po siguro makilala ko siya ng lubusan. Dito po kasi, doon ko po siya nakilala ng lubos. Dito po, gumaling po ang aking kaluluwa. Unang-una po, gumaling yung aking kaluluwa. Pangalawa po, nung gumaling na po yung aking kaluluwa, yun, unti-unti po, gumaling na rin po yung aking karamdaman. Kaya po ngayon, buhat po nung nadako ako sa dakong banal na ito, nagkaroon na po ako ng kapanatagan. Dati po, lagi po akong, yung konting problema lang po, iniisip ko na. Ngayon po, hindi na. Nagkaroon na po ako ng, lakas ng loob. Subalit kung minsan, dito, hindi po kasi ko ganong sanay magsalita sa maraming tao, kaya pasensya na po. Kaya, ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Ama dahil ngayon po, kilala ko na siya. Sa araw-araw ko pong pagpunta dito, yung mga mensahe pong iniluluwal ng mahal na Apo, yung po nagiging kalakasan ng aking kaluluwa. Kaya yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. At ngayon po ay tunay na nagkakabuluhan ng iyong buhay sapagkat sa bawat pagkakataong binibigay sa iyo ng Ama, ito ay ginagamit mo sa pawang kabutihan. At sa pang-araw-araw na pamumuhay, ikaw ay nagiging matatag. Kaya mahal na kapatid, mapalad ka at mahal ka ng Ama. At ngayon po, sa maraming pagkakataong binibigay sa atin ng Ama, huwag po nating sayangin. Gawin na po natin yung best. Gawin na po natin ang tama. Sa pagkakataon po na ito, hindi po talaga ako ang facilitator. Subalit, binigay ng pagkakataon na Ama na ako ang mag-facilitate. Bagamat meron po akong mga samid-samid pa, wala po yon sapagkat pagkakataon po yon na binibigay ng Ama na hindi ko po dapat sayangin. Ngayon naman po ay binibigay ko sa inyo ang aking kapatid na tatay nitong batang may sakit upang maihayag sa inyo ang pagkakataong binibigay ng Ama. Palakpakan po natin. Isang magandang pagpala pong umaga sa atin lahat. Una po sa lahat, ako po ay humihingi po ng paumanhin sa inyo kung kami po ay nakakabala dito sa inyong harapan. Kung sakali po na kayo kung may nag-share po, kumbaga na pupukaw po inyong atensyon dito sa amin. Kami po ngayon ay narito. Kalalabas lang po namin kahapon sa National Kidney. At kami po ay hinatulan po yung aking anak na i-dialysis. Pero po sa 12 taong gulang po niya, inisip ko po na hindi niya kakayanin ang dialysis. Kasi po ang alam po natin, ang pag-dialysis ng isang tao, ito po ay hinahatulan na pwedeng dalawang beses ang linggo o buwan-buwan, kailangan palitan yung tubig sa tiyan. Siya po kasi, yun ang hinatol ng National Kidney natin. Kasi po, kinonfine din namin sa ibang ospital, pero doon po kami, kumbaga, pinadala talaga. Dahil po yung kanyang bato ay hindi na po sinasabi na hindi na daw po gumagana. Kaya po yung tubig po niya sa tiyan ay yun po, naiipon sa loob ng kanyang tiyan. Ngayon po, nasa trabaho po ako nung dinala po siya doon.
Kasi po, dinudulog din po namin siya dito kay Apo. At sabi din nga din po ni Apo noon, ay talagang pananampalataya lang talaga ang kailangan para mapagaling siya. Kadudulog po namin, sinabi din po sa amin ni Apo na kung kinakailangan ng scientifico na pamamaraan, lumapit din po kami. Ano po? Lingid din po sa lahat, sa hindi po nakakaalam. Bali po kasi pangalawang beses na po ito. Nandito po kami before 3 years ago po. Nandito din po kami. Inilapit din po namin kay Apo itong aming anak. Ito po ay gumaling. Ang lapit po namin noon ay ang kanyang sakit po na lupus na sa National Kidney din po sila nagbigay ng stage 4. At ang lupus nga daw po ay isang sakit na ngayon ang inaatake ang kanyang kidney. Bali po nung nilapit po namin dito, yun po, napagaling po siya sa pamagitan ng Apo at ng Diyos Ama. Ngayon po, pagkalipas po ng 3 taon, hindi po namin nakakala na muli po kami palang susubukin ng pananampalataya o muli po palang babalik uli ang kanyang sakit na yun. At yun din po uli ang inatake ang kanyang kidney. Ngayon po, nung una po kasing dinala namin siya sa National Kidney, hindi man kami hinatulan ng i-dialysis. Pero po itong huling punta po namin kahapon, kinonfine po siya doon, tapos po, yun nga po, huling hatol sa kanya ay i-dialysis. Hindi na nga po kami pumayag at napag-usapan din po namin na, at kagustuhan din po ng anak namin na dito na lang po siya dalhin. Kaya po siguro naabala kayo sa kanya dahil imbis po sanang nasa ospital po siya, pero mas ginusto po niya dito kay Apo na magpagaling. Ano po? Sasamantalin ko na din po yung pagkakataon na sana po himingi po ako ng, sana po ipanalangin po niyo siya at sana ibigay pa po niya sa amin ang buhay niya habang dahil po bata pa. Kumbaga nag-iisa pong anak to namin na babae, 3 po ang aming anak at ito po yung nag-iisang babae. Yun po, siguro po sa karamihan na mananalangin, dito po sa lahat ng miyembro ni Apo, sa mga kapatiran, sa mga manggaganap, at pati po sa bansa, ay humingi po ako ng tulong na ipanalangin lang po siya na mapakapiling pa po namin. Yun po, nung kinuha po kasi siya, nung nasa ospital na kami kagabi, sabi nga, hinintay nga po yung huling desisyon namin nung alas 12 kagabi, kung i-dialysis o ano. Hindi nga po ako pumayag. Kumbaga, ngayon po, tinanong ko po sa doktor kung ano ba yung pwede pa namin gawing option na pagpapagamot. Sabi niya, ang huling option namin, i-dialysis. Ngayon, kung di nyo susundin, wala na kami magagawa. Kaya po, nag-decide din po kami na kung sa hospital, ala na palang choices, kundi yung dialysis, yung butasan siya sa leeg at kumbaga, yun, magkaroon na ng buwanan o lingguhang pagpapalit ng tubig sa katawan niya. Mas kinuha na po namin noon na dali na rin po rito. Bukod po doon sa pagdesisyon namin na huwag din dialysis, kasi po siya ay may ano nilagay sa kanya? Sa puwerta? Ha? Hindi, sa puwerta niya nilagay? Ano nilagay doon? Para maihi? Ha? Hindi, yung nakalagay. Meron po kasi nalagay na hose. Yung hose ang sinasabi ko na para daw po mabilis maihi. Kaso po, nung dumating kasi po ako doon sa hospital, sabi ng anak ko, gusto niya maihi, pero hindi siya maihi kasi nga yung may nakalagay sa puwerta niya na hose, catheter, yun po catheter, bata nilalagyan catheter para daw po mabilis maihi. Kasi sabi nila talagang konti lang pala yung naihi maghapon. Nung kinausap ko siya, hindi ka ba naihi? Sabi niya, Daddy, gusto kong maihi, kaya lang, ba't ayaw para may nakabara? Ngayon po, nag-decide din ako na alisin na yung catheter. Ayun, pumirma po ako ng waiver para alisin nila. Inalis po yun. Pero po bukod doon, nanalangin po kami. Meron po kami mga kasamahan din po dito na isa na po sila Ate Ana, sila Risa, na kasi po wala kaming contact ni Apo
Kumbaga, talaga po yung decision din kung ano na yung gagawin namin, kung pabubutas ba o paano. Bali po sa magitan din po nila na ikuan po namin na hilingin yung panalangin na pag sana maihi, kumbaga. Kasi yun din po yung isang naging desisyon namin para hindi pabutas ang gawa nung pong pinalis ko na yung catheter niya, siguro po mga 15 minuto, doon po naihi siya, kumbaga. Kasi po noon, magbibili pa lang po sana kami ng diaper para ilagay sa kanya, pero hindi na po umabot, naihi na po siya. Saka buo na din po sa aming kalooban, at buo na din po sa amin, kami po talagang nananalig na gagaling po sa Diyos Ama. Ano po. At yun po, doon po sa isang side na pagdidesisyon po, nung kausap ko ang doktor, siyempre sabi niya, kung hindi mo pa-dialysis yan, yung tubig niya pupunta sa puso. Ngayon nga meron na sa baga. Ngayon nga may pulmon na siya. Pinupulmonan na. Ngayon, kung hindi mo dialysis yan, malalaso yan. Pwedeng mamayang gabi, lagnatin yan, atakihin sa puso o ano paman. Ano po? Pero siguro po talaga sa pananalig, sabi ko, pinalis namin, kumbaga talagang decision po namin na kinabukasan talaga ay pumunta rito. Para po malaman po namin kung ano pa yung susunod na hatol ni Apo, kung ano pa yung susunod na gagawin po namin. Pero ang kongko po din doon sa lahat din po, kasi sa lahat po din kasi nag-share din dito, yung gumaling. Kasi po kami ngayon, nasa proseso ng pagpapagaling, kumbaga, sa pananampalataya po sa Kanya. Ano po? Kasi po, masarap mag-share kapag po tayo ay napagaling, di po ba? Pero napakasakit po ng proseso kapag ikaw ay nasa proseso ng pagpapagaling. Hindi po namin kayang tiisin na makita na dadaing anak mo, hindi makatulog, may masakit sa katawan, hindi mo alam po paano gagawin. Pero sabi po ni Apo, manalig lang po. Manalig sa Diyos Ama. Sinabi nga po niya kagabi, nung tinext po ni Risa na ito po yung sabi ni Apo, tinext po na Ave Maria, Purisima, manalig tayo sa Panginoon. Manalig ka, iihi yan. Yun nga po, inalis yung catheter, umihi po siya. Yun po, sa isang banda, kumbaga, talagang di namin alam kung ano mangyayari kasi inuwi po namin ngayon. Ay nalis na namin sa ospital. Nag-waiver kami na kahit anong mangyayari sa bata, walang sagutin ng ospital. Yun po, at nandito rin po kami para talagang, sabi nga, nag-usap din kami mag-asawa na, kasi inalis niyo sa ospital, di ba, ang last choice nga natin, di ba, pag tayo may karamdaman, ay dalhin sa ospital. Kumbaga, gamutin sa ospital, dalhin lahat. Kaya talaga maraming pananakot na ginawa ang doktor para ituloy sana ang dialysis. Pero nandiyan sabing malalason din yan kasi hindi mo iaalis pala ang tubig. Ano po? Pero ang po namin talaga dito na namin siya, kumbaga. Dito namin siya idudulog at dito na din namin siya hintayin. Ano po? Kung ano man ang mangyayari. Kasi po, ang paniniwala po namin, walang magaling na anumang medisina kundi yung pananalig sa Panginoon. Ano po? At yun po, alam din natin talaga na sa Kanya lang tayo pwedeng humingi pa ng ikaduduktong ng buhay ng bawat isa. Ano po? Kaya kami pong mag-asawa o sa akin, ano po? Sabi din po kasi ng parents ko, kumaga, tatalikod na lang po ako, naiyak po kasi ko Sabi po kasi ng parents ko, nang aalisin ko na yung anak ko, kasi sabi niya, ikaw ba, ano ang decision mo? Sabi ko, ayoko talaga pabutasan. Kasi alam ko yung mangyayari kapag nabutasan siya. Yun po, sabi nga niya sa akin, pag inalis mo dyan, ihanda mo na yung sarili mo kung ano mangyayari. Yun po, talagang
kahit ilang gabi pa rin po, buhat nung naramdaman niya o ilang buwan pa, hinahabilin ko na po talaga sa kanya yung buhay ng anak kong babae. Kahit po yan, nag-iisa kong anak talagang babae. Malapit po sa akin. Kanina nga po, nung siya po talaga, nung inuwi namin, hinatid po ng ambulansya sa bahay kahapon, talagang binuhat na lang po yung kanyang higaan, papasok sa bahay. Pero talaga po sigurong napakabait ng Panginoon dahil tuwing sasabihin ko sa kanya na pupunta tayo kay Apo, gumaya ka na, yun po. Talagang ginagawa po niya lahat na gumayak. Nagiging masigla po siya pag dito. Kaya po mas gusto nga din sana na dito siya. Kaya namaga po, naglakad lang siya hanggang sa tricycle. Dati po, nung inuwi namin, nabuhat siya. Saka nasisiyahan po ako kapag, kumbaga, nawawala yung worries ko kapag nakikita po siya na pag sinabi dito kay Apo pupunta, talagang natutuwa po siya, kumbaga. Kaya ang akala ko nga po okay na dahil pag alis ko po, kumbaga bago pagpapasok ng trabaho, iba na siya, okay naman. Pero po nung nasa trabaho nga, biglang nagkaganon. Pero alam ko naman po, sabi nga po niya po, nasa proseso siya ng pagpapagaling at hindi naman kagad-agad na gagaling yan. Kami po talagang naniniwala po doon. Kaya po yung binabahagi ko din po itong aming dinaranas dahil alam ko po marami din sa atin na nanalangin, marami po sa atin na umaasa. Pero po, ganun po, kumbaga basta po ipagkaloob lang po natin at hayaan na natin sa Kanya kung ano man po yung Kanyang ibibigay sa atin. Huwag po tayong mawala din pa ng pag-asa kung sakaling siya man po kuhanin. Huwag po natin isipin na hindi tayo pinagbigyan. Una pa lang po nagpapasalamat na ako dahil pinagbigyan na po niya kami dahil nung una pa nga po, sabi ko sa inyo, yung lupus yung sakit niya, inabot pa po ng 3 years. Ngayon hanggang nandito po siya. Kaya po sabi ko nga, humihiling pa rin po kami. Kumbaga hindi pa rin po nawawala yung aming chance na ipagkaloob pa sa amin yung aming nag-iisang anak na babae na makasama pa po namin ng matagal at masubaybayan pa po yung kanyang paglaki. Yun po. At sa lahat po na mayroong karamdaman, sa lahat po na medyo pinanghihinaan na rin ng loob, masasabi ko lang po na pare-pares po tayo na huwag panghinaan ng loob dahil ang Panginoon lang po, ang Diyos Ama lang po ang talagang nakakaalam kung kailan niya kukuhanin ang bawat isa sa atin. Ano po? Kaya sa lahat po, muli po ay humihiling ako ng sana po ipanalangin niyo pa ang aking anak at makasama pa po namin. Yun lang po. Salamat kapatid. At nananalig kami kapatid na sa matibay ninyong pananalig sa Ama ay pinatatatag kayo ng husto ng Diyos. At manalig kayo na bibigyan pa kayo ng pagkakataon ng Ama. At tayo pong lahat na naririto, panalangin po natin ang bawat isa. Magdalangin ang po tayong lahat. At sa inyo po, mahal na kapatid, patuloy po tayong lumaban. Manalig po kayo ng ang Diyos ay buhay. At sa pagkakataon pong ito, tinatawagan ko po ang ating mahal na kapatid na si Tita Beth Chico. Salamat po. Sa pagkakataon pong ito, buhat po kaninang ako'y nakaupo. Sa totoo lang po, pag po wala
nawawala sa paningin ko si Rochelle, pinagtatanong ko talaga. At kanina nga po, medyo po talagang naiba po yung pakiramdam ko na nakita ko siyang nakahiga dito sa harapan. At nagkaroon po ng udyok sa aking kalooban. Sabi ko po kay Tita Pearl, kung bibigyan po ako ng pagkakataon na tawagin ng Panginoon, hindi po ako magbabahagi, kundi ang atas po sa akin ang sama-sama nating panalangin para kay Rochelle. Kaya po, tutupad po ako sa pinag-aatas sa akin ng Panginoon. Kaya sa pagkakataong pong ito, nakikiusap po ako sa mga kapatid kong alagad na kung maaari po ay ipakita natin ang ating tinatawag na strong force sa ating pananalangin. Kaya inaanyayahan ko po kayo lahat na pumasok. At gayon din po yung aming mga kapatid na Caps. Iba po kasi yung panawagan ni God Kailangan po talaga natin yung strong force ng ating panalangin. Kaya hinihiling ko po na kung pauunlakan niyo po ang paanyaya sa inyo ng banal na Espiritu sa aking katauhan, kung maaari lang po ay pumasok tayo rito sa loob para po madama ng ating Panginoon ang isa nating hangarin para po sa ating kapatid na si Rochelle at ang aking mga kapatid na tagasunod at mga may karamdaman na nandirito. Pwede po bang ipakita natin ang gesture ng ating matapat na pagdulog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin ng nakaluhod. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat. Manahimik po tayo sa mandali at ilagay po natin sa ating puso at kaisipan ang presensya ng ating Panginoon. O Diyos amang dakila at makapangyarihan, wala po kaming sandata, kundi ang aming matapat na pananalig at pananampalataya sa iyo. Wala po kaming dapat asahan kundi kayo lamang bilang Diyos amang makapangyarihan. Hindi po ba Lord? Wala namang imposible sa iyo. Kapag ninais mo, sa pamamagitan ng matapat na panalangin, sabi niyo nga po, kung may dalawa o mahigit pang natitipon, nadudulog sa iyong pangalan, malaki po ang tsansa na iyong pakinggan. Ngayon, Ama, naririto ang lahat ng iyong mga anak na inakay mo sa banal na lugar na ito upang sa araw na ito na sadyang itinakda mo ay maging isa ang aming puso't dalangin sa pagdulog sa iyo. Naniniwala po kami, Ama, sa iyong kapangyarihan. Piniliwanag niyo po sa amin noon na huwag kaming mawawalan ng pag-asa sapagkat bilang Diyos na aming kinilala, pinaniwalaan, pinagtiwalaan, mayroon kayong kapangyarihan na hindi kapangyarihan ng sino man. Ang imposible ay nagagawa ninyong posible. Kaya, Ama, sa sandaling ito, dalawang kamay po naming idinudulog sa iyo ang anak mong si Rochelle. Batid naman po ninyo, Ama, ang nagaganap sa kanila. Subalit, ang matibay naming pananalig at pananampalataya, ang tanging alam namin na makapagsasalba sa pinagdadaanan niya sa mga sandaling ito. Lord, hindi po ba kayo ang gumawa ng aming buong katawan
Hindi po ba kayo ang nakakaalam kung paano ang bawat partes ng aming katawan ay iyong pinag-ugnay-ugnay? Hindi po ba kung ito'y magkaroon ng diferensya, kayo lang po ang nakakaalam kung paanong muli itong palulusugin at pagagalingin? Kaya Ama, sa sandaling ito, kami pong mga anak mo na tinipon mo, dumudulog po kami sa inyo, na muli, Ama, ipakita nyo at ipadama sa kanila, kay Rochelle, ang iyong hiwaga. Kikilos ang iyong kamay, Ama, upang ang parte ng katawan niya na nagdudulot ng karamdaman sa kanya, haplusin mo po, Ama. Hindi po namin kayo inuutusan. Kami po ay nagsusumamo. Kami po ay naninikluhod sa iyo, sapagkat kayo nga po ay makapangyarihan. Wala namang kaming dapat panaligan kundi ikaw lamang. Batid namin na may siyensya na makatutulong. Subalit, Ama, pagbigyan niyo po higit ang mga magulang ng batang ito, na sa pamamagitan ng kanilang matibay ng pananampalataya, pinagtiwalaan pa rin ay ang magagawa mo. Kaya Ama, huwag niyo po silang biguin. Huwag niyo po kaming biguin, kaming mga anak mong nandito na nanikluhod sa iyo. Nawa po, maisaayos na lahat ang parte ng kanyang katawan upang ang kanyang nararamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Umaasa kami, Ama, sa iyong kapangyarihan. Walang magagawa ang sinuman. Subalit, ikaw, Ama, bilang Diyos na aming sinasamba at aming sinasampalatayanan, umaasa kami na hindi mo kami bibiguin sa aming kahilingan. Sa sandali pong ito, nagtitiwala at naniniwala kami. Bababa ka sa iyong luklukan. Lalapitan mo ang anak mo. Hahaplusin mo ang parte ng kanyang katawan na nagdudulot sa kanya ng karamdaman. Walang makagagawa nito, Ama, kundi ikaw lamang. Kaya't sa kababaan ng aming puso, sa aming katapatan, naghihintay po kami, Ama, kung ano ang gagawin mo sa anak mong ito. Kung karapat-dapat pa, napalawigin mo ang kanyang buhay. Ama, ang kalooban niyo po ang maghahari. Subalit, kaalintabay po nito, hinihiling din po namin at dinudulog sa inyo na patuloy niyong patatagin ang kanyang mga magulang. Batid naman po ninyo, Ama, ang damdamin ng tao kapag anak na ang nagkakaroon ng problema. Patawad po, Ama, hindi po maiiwasan na hindi maapektuhan ang damdamin ng kanyang mga magulang. Subalit, sa iyong kapangyarihan, ang lahat ng ito'y mapagtatagumpayan sapagkat walang hindi ka magagawa sa bawat anak mo na tapat na nananalig sa iyo. Ama,
Nawa po, pagbigyan ninyo ang aming kahilingan at sa maikli naming pananahimik, ang bawat isa po sa amin ay may intensyon para sa anak mong si Rociel. Huwag ka pong mapapagod, Ama. Sa katahimikang aming iaalay sa iyo, sabay-sabay mang kaming humiling sa iyo, subalit sa kapangyarihan mo, alam naming maririnig ninyo. Kaya mga kapatid ko na tinipon sa banal na lugar na ito, sa sandaling katahimikan, iparating niyo po sa ating dakilang Ama ang inyong malinis na intensyon para sa anak niyang si Rociel. Ama, talaga pong ganun. Pag matindi ang aming hinihiling, pasensya na po kung nagiging makulit kami. Subalit batid ko po na kami ay inyong maintindihan. Kaya sa pagkakataon pong ito, nawa ang naging pagdulog ng bawat anak mo ay muli ay banggitin sa inyo ng kapatid kong ito, ng kapatid ko na napakasidhi ng kanyang kahilingan sa iyo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, isang bagay lang po ang nais naming hingin. Kung ito po ay sana'y lubusan na kagalingan ng aking anak. Marapatin niyo po, Panginoon ko, na makasama namin siya ng matagal. Itinutulog ko po sa inyo kasama ng aming mga kapatid sa banal na lugar na ito. Pagalingin niyo po ang aming anak. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagbibigay ng lakas ng loob at isip upang sa iyo kami umasa, sapagkat ikaw lang ang aming kailangan. Ikaw lang ang aming pag-asa. Amen. Kailangan mong makapangyarihan sa lahat. Kami pong naririto sa tahanan mo. Ito, puso po kami naninikluhod sa iyo. Ama, ikaw lang po ang makapangyarihan sa lahat. Na anuman po ang aming kahilingan ay wala pong imposible sa inyong magagawa. Sa mga sandaling ito po, Ama, mulit-muli po kaming nakikiusap sa inyo, naninikluhod at humihingi ng awa. Ipagkaloob niyo po sa amin ang buhay ng aking Ama. Ama, tulungan mo po kami. Maraming salamat din po sa mga pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po, Ama. Muli ka pong hinihiling
sa inyong kataas-tasang pangalan na sana bibigyan pa ng pandugtong na buhay ang aming maraming salamat. Minsan pa po, Ama, kami po yung nananalangin sa inyo. Na po ay makasama pa namin ang aming mga mahal sa buhay. Na wag mo muna po ninyong ilayo sa amin. Nawa, Panginoon, ay ipaubaya niya po muna siya sa amin upang mapatuloy po siya magabayan. Panginoon, alam ko po na sa kabila ng kanyang nararamdaman ngayon, yung kagustuhan pa rin po ninyo ang masusunod. Panginoon, alam ko po na hindi niyo po magagawang ilayo siya sa amin dahil alam po ninyo kung gaano niya kami kamahal at kung gaano din po namin siya kamahal. Kaya po sana aming kahilingan ay inyong pagbigyan. Ito po yung aming niling sa matamis sa pangalan ni Jesucristo. Sa iisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat in strong voice, luwalhati sa Ama. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal nating Inambirheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Maraming salamat po sa pakikiisa, sa panalangin, sa pagdulog sa ating Panginoon para sa ating kapatid na si Rochelle. Salamat po sa inyo lahat at maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at nawa po ang pagkakataong ito na binigay sa atin ng Ama sa kapahintulutan niya na nasilayan nating lahat kung ano ang kaganapan. Nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng malalim na pagninilay sa bawat pagkakataong binibigay sa atin ng Ama. Huwag natin sayangin. Gawin na po natin ang best para sa atin. Upang sa pagkakataong ganito, na tayo ay subukin ng ating Panginoon, tayo ay maging matatag. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa. At para po sa pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Ana. Bago po ang pangwakas na panalangin, paalala at paanyaya po sa mga kapatid kong alagad, kaps, tagasunod. Sa araw po na ito, tayo po ang nakatalagang mag-alay ng bulaklak at rosaryo doon po sa parokya ng Nuestra Señora de la Merced sa Bahay Pari po. At pagkatapos po ng gawain, bago po kayo umuwi,
Ito po ay sa ganap na alas 5 ng hapon. Subalit, naintindihan ko po na iba't ibang lugar po ang ating uuwian. Kaya, maaari po natin i-advance. Pagkatapos ng gawain, sama-sama po tayo mag-alay ng panalangin. 15 minutes lang po yun at mag-alay ng bulaklak. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara na sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat. Significado concipita, significado concipita, significado concipita. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, dakilang Amang mapagmahal, taglay mo po ang lahat ng bagay, maging itong aming mga buhay, ikaw ang siyang may bigay. Dakilang Ama, sa mga sandaling ito, iniaalay at inilalagak namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, kaakibat ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, sapagkat ibinigay mo ang lahat ng mabuti para sa aming lahat. Lamang bilang taong nilikha mo, sangkap ang kahinaan at kalituhan sa buhay. Kung kaya't hindi pagdaka,
Ikaw ay aming nasumpungan. Sa aming puso ikaw ay naramdaman. Kundi sa pamamagitan ng iba't ibang pinagdadaanan at kaparaanan, doon namin nagunita na may Diyos pala, na minsan sa aming buhay ay aming nalimutan. Hindi namin napaglaanan ng oras at panahon na naturingan. Kaya Ama, sa mga sandaling ito, tunghayan mo po kami ng buong awa at habag, na sa kabila ng kabutihan mo, na sa kabila ng lahat ginawa mo para sa kabubuti ng tao. Subalit may mga pagkakataon, at kung minsan ay madalas ito, na nagiging malabis kami, na nakakalimot kami, na nagkakasala kami. At kung minsan ang masakit, nawawalan kami ng pananampalataya at tiwala sa iyo. Ama, patawarin mo kami at kahabagan mo kami sa aming kalalagayan, na dahil sa mga pinagdadaanan, ikaw ay aming nakalimutan. At yamang sa mga sandaling ito, binigyan mo kami ng pagkakataon na mapakinggan ang bawat pahayag na may Diyos pala na buhay. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. At sa pagkakataong ito, lingapin mo po kami. Damhin mo po kami, Ama. At kahabagan mo po kami. Sapagkat sa mga sandaling ito, aming napagtanto na walang saysay ang buhay kung ikaw ay wala sa amin. Ama, salamat sa pagkakataong ito na inilahad mo sa tao na naririyan ka, na wagas at dalisay ang pag-ibig mong alay. At ang pag-ibig na ito ang siyang aakap sa bawat isa sa amin. Ama, tunghayan mo po ang mga anak mong naririto. Liripin mo po ang kanilang mga puso at damin mo po ang bawat isa. Ang bawat binubulong ng kanilang kalooban, ang bawat binubulong ng kanilang kaisipan, abutin mo po sila, Ama. At sa mga sandaling ito, suguin mo po ang banal mong Espiritu at sa bawat isa'y ilukob mo. Basbasan mo sila, Ama, mula ulo hanggang talampakan. At daluyan mo po ng iyong kapangyarihan upang ang bawat isang may kahinaan ay masidlan ng kalakasan at katatagan. At ang bawat isang may kagulumihanan magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan. At ang bawat may kahilingan, ibulong mo sa kanilang puso at kaisipan ang marapat na tupdin at sundin sa kanilang buhay. Sa mga sandaling ito, Ama, dampian mo ang kanilang mga puso at ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa, sapagkat kailanman hindi mo iniwan ang tao. Ang tao ang siyang lumayo sa iyo. Ang tao ang siyang nakalimot sa iyo. Ang tao ang pumili ng ikapapahamak ito. Subalit kailanman, patuloy mo silang pinangangalagaan. Patuloy mo silang nililingap. Subalit dahil sa kalituhan, hindi ka madamang lubusan. Subalit sa mga sandaling ito, tinipon mo ang bawat isa. Ibuhos mo ganap ang sarili mo upang sa pagkakataong ito, ikaw ay madaman ng lubos at mabuhay ang kanilang pag-asa, mabuhay ang kanilang pagtitiwala, mabuhay ang kanilang pananampalataya at matulukan na ang kalituhan na tinataglay nila. Madama ka, makita ka, makilala ka, mapaglingkuran ka, at mabigyan ka ng pagkakataon na makapasok sa kanilang mga puso. Pagpalain mo po, Ama, ang bawat isa sa kabila ng kung sino sila at kung ano sila.
Sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na mag-ibig. Ikaw ay Diyos na totoo. At ikaw ay Diyos na matapat sa iyong pangako. Heto ang mga anak mo. Kupkupin mo. Kahabagan mo. Lingain mo. Payapain mo. Liwanagan mo. Patatagin mo. At sa bakuran mo'y pangalagaang totoo. Ang lahat ng ito, Ama, ang aming pasasalamat, ang aming paghingi ng kapatawaran, ang aming mga pagsisisi, ang aming panambitan, ang aming pagkilala ng aming pagkukulang at pagkakasala, ay aming itinataas sa iyo. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesukristo, sa liwanag ng iyong banal na Espiritu, at sa walang sawang pagkantili ng mahal na Inang Birheng Santa Maria. At bagamat wala rito, sa pangalan ng iyong kinalugdan, ang aming Apo Kunchi, nawa ang aming panambitan ay iyong kasihan at kalugdan, at nawa ang bawat isa ay pagkaloob mo na lumisan, na taglay ang kapayapaan, ang kagaanan ng kalooban, at ang katigawan. Amen. O mahal naming Inang Birheng Santa Maria, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.